magbigay ng parangal sa ating Diyos. Para sa ating pag-aaralan sa umaga pong ito, ay muli natin buksan ang ating Biblia sa aklat ng Roma chapter 8 verse 31, kung saan ito po ay isang verse na ang mga Kristiyano ay niyayakap. Ang verse po nito, kadalasan ay ginagamit po ito para sa kanilang kaunlaran, kanilang mga buhay. Pero para sa atin, sa paniwala po natin, ito po ay isang verse na kung saan ay sinusigurado ng Diyos sa bawat Kristiyano na kung ang Diyos ay kakampi natin, ay walang pwedeng sumalungat po sa atin sa kanyang siguradong pabor sa bawat Kristiyano. Ating basahin from chapter 8 ng Romans verse 31. Ito po ang sinasabi. Ano nga ang aking sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa salita ninyo na kung saan nagbigay sa amin ng isang kasiguruhan, isang magandang pakinig para sa amin. Kung saan sinusigurado po Diyos na kami po ay nasa inyo, wala akong piling. Imas po namin, O Diyos, ang tulong ng banal na Espiritu na pagpalain ang pangunawa para po sa mga makikinig. Bigyan din po, Diyos, sa inyong lingkod saan ay naibigay po ito ng mayroong kapangyarihan at kaliwanatan po sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so sabi ko nga, itong verse po nito, ay karamihan ay laging niyayakap ng mga Kristiyano kung saan sila po ay nagbibigay o tumatanggap ng paliwanag para sa kanilang sarili na kapag nasa Diyos po sila po ay magkakaroon po ng kasiguruhan, assurance and encouragement para sa mga Kristiyano. Kaya kapag binabanggit po ito, who can be against us? Ganun pa man, sa lahat ng mga verses sa Scripture, sometimes it is misinterpreted. Nagkakamali po sila ng mga interpretasyon. Sometimes ay nagbibigay po ito ng confusion and misunderstanding ng tunay na ibig sabihin ng verse pong ito. Tulad po niyan, ang isang interpretasyon ng karamihan na kung saan ay nagbibigay ng idea po sa kanila that Christian guarantees na meron po silang easy life. Kapag nasa Diyos ka, ay meron kang buhay na maganda, na ibig sabihin free from any opposition o free from any hardship. Yan po yung kanilang pangunawa na kung saan kapag sila po ay mananampalataya sa Diyos, ibig sabihin ay walang pwedeng mangyari. There's no harm, kahirapan, anything difficulties sa buhay or enemy na saan ay wala pong pwedeng magtagumpay po sa atin. Sometimes din, ang verse po nito ay may mga interpretasyon din na kung saan every personal goal or any ambition ay na kanilang na-achieve. Yun yung kanilang interpretasyon. Because God's favor ensure.
sinisigurado po kasi ng verse po ito, ng pabor ay nagbibigay po ito ng katagumpayan in any earthly matters. Yun po yung interpretasyon na kanilang naintindihan. This misunderstanding, ito kasi yung nagbibigay sa mga Kristiyano na kapag mali ang ating pangunawa, it leads din to disappointment dahil maliwanag na sinasabi ng verse kong ito. Kaya kapag ang Kristiyano ay naharap po sila in anything, trials man or difficulties or opposition, ay of course, they assume na akala po nila, pinapalagay po nila that God's favor always means earthly prosperity, di ba? Yan yung karamihan na isipan ng mga tao or anything triumph in life. Yan po yung nasa isip ng maraming mga Kristiyano. Pero hindi yan ang ibig sabihin po ni Paul. Okay? Hindi yan ang ibig sabihin ni Paul nung time na sinulat po niya ang Romans chapter 8 verse 31. Hindi pinangako ni Paul na walang trials na o pagsubok na dumarating sa buhay ng mga Kristiyano, any kahirapan, adversity sa buhay ng Kristiyano. Hindi yan po yung ibig sabihin po ni Paul. So, tignan po natin at mas maigi ay ating pag-aralan kung ano po ang ibig talagang sabihin ng verse po nito. Okay? Yan po ay dapat po natin maunawaan na kung saan ay ang pangako ng verse po ito that there is a worldly success. Okay? Pero dito ay ipinapakita that God assurance in His unwavering presence sa bawat Kristiyano. Ibig sabihin, nakikita man o hindi nakikita na merong pangako o unwavering assurance sa presensya ng Diyos. So, tignan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng verse po nito. Dahil ito po kasi ang niyayap at karamihan ng mga Kristiyano, deep clean. Ibig sabihin, ito yung kanilang paborito. Sometimes, it's our favorite verse. Kaya ito yung ating tinatanganan. Kaya ating tignan kung ano po ang konteksto ng verse po ito. Na kung saan sinasabi sa verse na binasa po natin, what then shall we say to these things? Kaya anong masasabi mo sa mga bagay po ito? So, tignan po natin. In Romans 8, as our verse, ay merong tanong, merong katanungan na binabato po dito. Ang tanong, ano ang masasabi natin sa mga bagay po ito? Para maintindihan po natin ang bigat ng salita po ito, ating balikan. O we need to reflect the context of chapter 8. Tingnan po natin kung ano yung kasukdulan na kung saan itinuturo ni Paul sa bawat Kristiyano na meron silang seguridad na nanggagaling sa Diyos. Na ibig sabihin, there is security for the believer. Kaya makikita po natin po dito, una, yung security po ng believer, na kung saan ay trabaho po ito ng banal na Espiritu, that there is an unbreakable bond between God and you. Hindi pwedeng mabasag po ito. Ito po yung katotohanan. This is a theological truth. Ito yung katotohanan na dapat po nating yakapin. Kaya tingnan po natin, in preceding verses, dito si Paul ay nagsasalita about the Spirit intercession, yung kasiguruhan ng ating kinabukasan, at yung mga pangako ng Diyos. Lahat po ng mga bagay pong ito, even His unconditional love, the fact is, hindi pwedeng maghiwalay, hindi pwedeng mapawalay po tayo sa Diyos
Okay? Lalo na sa pagmamahal ni Kristo na kung saan ay naranasan po natin. Kaya ang tanong ni Paul, isa po itong dapat po nating tignan kung ano dapat ang magiging response that God na ginawa lahat ng Diyos, may pangako ang Diyos, may ginawa ang Diyos, and what will be our response? Ano ba ang magiging response po natin? Dapat po natin makita po yun bilang mga niligtas, bilang mga na-redeem. So, para sa kanila, enough na yung merong bumagsak na ordinary means of blessings ay tumatagal na po sila sa kagalakan. But for us, bilang mga Kristiyano, nakaranas ng kabutihan ng Diyos from saving faith sa mga bagay pa, siguro mas higit pa, no? Na dapat ang magiging response po natin. Things that God all done and promised. So what will be our response? So ang tanong, ang sagot ay klaro. Okay? Na dapat magbigay po sa atin ng tibay ng loob, knowing that if God is for you and for us, okay, walang pwedeng mamagitan, walang pwedeng can be stand against us. Okay, yun naman talaga ang katotohanan, mga kapatid, na dapat po natin yakapin. Right? So, what is the reason? Okay? Ano ang katibayan? Ano ang katotohanan na dapat po nating tanganan? Let's say the certainty, yung kasiguruhan that God support. Yung kanyang suporta sa bawat mga mananampalataya. Bakit kasi sinabi ko dito, if God is for us, kung ang Diyos daw ay nasa atin. So, ano ang dapat po natin makita? Okay? Tandaan po natin, yung sinabi po ni Paul na if God is for us, hindi po ito hypothetical o hindi po ito possible ideas, kundi ito ay kondisyon na kung saan ay merong declaration of truth. Iba kasi yung idea lang na nalalaman po natin, pero ito, declaration po ito ng katotohanan. Kung saan sinasabi ni Paul kung ang Diyos ay nasa atin. So, paano natin makikita? Basahin po natin ang Scripture. Kasi through Scripture, makikita po natin at malalaman po natin how God binitawan niya ang kanyang commitment sa bawat isa po sa atin. Di ba? Makikita mo, malalaman mo kung paano ang Diyos, ang kanyang commitments, ang lahat ng kanyang mga tao, ay punong-puno ang Biblia regarding that. No? Ano yung mga bagay na kung saan ang Diyos ay committed sa bawat isang Kristiyano. Right? In spiritually matter, nandoon lang po ang Diyos. Natuturuan po tayo, natututo po tayo, na sustain po tayo ng mga spiritual na bagay. Even in our emotional, nandiyan ang Diyos. Okay? Natutulungan po tayo, especially sa eternal na bagay. Nandiyan pa rin ang Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi yan passive na kung saan ay nag-observe lang sa buhay natin. Hindi siya ay actively working. Ang Diyos ay patuloy na gumagalaw at kumikilos sa buhay ng bawat Kristiyano. Okay? He is lively working in our lives. Dahil mayroong mga purposes sa buhay ninyo. At kailanman hindi pwedeng baliktarin po yan. Okay? Hindi pwedeng cannot be thwarted. Hindi pwedeng tanggalin o baliktarin. Kung ano yung plano ng Diyos sa iyo, sigurado pa yan. Katulad yan, kaligtasan. Di ba? Kaligtasan, nandito ka ngayon. Dati, wala ka. So, ang dahilan, dapat ka nandito because God choose you in salvation. Dahil sinasabi po ng Ephesians chapter 1 verse 4,
in the foundation of the world. Di ba? Ay ibinigay niya ang kanyang anak para mamatay sa atin. Of course, para makasiguro po tayo para sa ating kaligtasan, He gave His Spirit as a guarantee in our salvation. Di ba? Sa kaligtasan na lang. Okay? Yun yung kadahilanan ng Diyos. Pangalawa, yung kanyang protection. Siyempre, kasama na yun. Di ba? Hindi lang naman tayo iniligtas para pabayaan na lang, kundi patuloy na pinoprotektahan niya ang kanyang mga tinatawag na pinili. Ang kanyang protection. Yan, makikita po natin na lagi sa Biblia ang kanyang pangako that He will protect His people. Right? Na merong kasiguruhan na kanyang pag-aari ang kanyang mga tao. He is His shepherd. Okay? Hindi lamang po yun, bilang mananampalataya, iningatan ka, ginagabayan ka. Nagabayan po tayo. Kahit ang buhay po natin ay under the balies of persecution. Nandiyan ang Diyos. Okay? Yan yung kasama sa kaligtasan na meron po tayo. Sa providensya naman, sa providence ng Diyos. Di ba? God's not distant, hindi malayo sa atin, di ba? Sabi nga ng kanta, yung Diyos ay kasing lapit ng panalangin. So, hindi daw siya malayo. Na ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na gumagawa para sa iyong kabutihan to those who love Him. Yan naman ang sinasabi ng Romans chapter 8, verse 28. So, dito ay pangako ng Diyos that there is an unshakable presence of God. Of course, kasama na yung mga plano sa buhay ng mga Kristiyano na nagmamahal ko sa Kanya. Kaya ano man ang pinakaharap mo sa buhay mo ito, still, yung pangako ng Diyos, ang Kanyang presensya ay nagbibigay po sa atin that God assured His work in us. Nagbibigay po yun, mga kapatid. Sometimes, akala po natin ay tahimik ang Diyos. Pero hindi natin alam. God is working all things together for our good. Bakit? Kasi inuhubog po tayo. Minumul po tayo ng Panginoon. Of course, the ultimate reason is to ultimately confirming to the image of His Son. Yan yung naggaganap, nangyayari sa buhay po ng mga kanyang mga. Kaya ang katotohanan po ito dapat magbigay po sa atin ng inspiration. Okay? Pananampalataya, pasyensya, at patuloy na pagtitiwala sa kakalinawan po ng Diyos. Diba? Yan ang katunayan na talagang mahal po niya ang kanyang mga pinili. Right? So, bakit sinasabi po ito ng verse po nito? So, what is the reason kung bakit sinasabi ni Paul po ito? Okay? Kaya, ibig lang sabihin ni Paul po dito, kung ang manlilikha ng sanlibutan po ito, ang Diyos na makapangyarihan ay nasa atin. So, what will be? Ano mangyayari sa atin? Manatakot pa ba tayo? O magkakaroon pa ba tayo ng alilangan sa buhay na ito na tinatakot natin? Ito yung kasiguruhan na dapat nating angkinin bilang mananampalataya. Yan ang magbibigay po sa atin to shift para lalo pa natin pag-ibali ang ating mga buhay. Now, tignan po natin, there is an impossibility of opposition.
Pero sinabi ng text po natin, who can be against us? Okay? Ito yung rhetorical na katanungan, na katalumpatin na sinasabi ni Paul, pero may katanungan. Di ba? Who can be against us? So, anong sagot? Obvious po yung sagot po dito. Okay? Na ibig sabihin, no one can stand us against us. Okay? Ano mang sitwasyon sa buhay po natin. Okay, why? Because we have the greater one. Nasa iyo ang mas kapangyarihan. Nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang Panginoon. So, sino ba ang pwedeng kumanti sa iyo? Sino ba ang pwedeng tumayo sa iyo? Diba? Yan yung sinasabi po dito. Na ibig sabihin, ang sinasabi ni Paul po dito ay hindi po ito kasi numalingan. Right? Pero hindi naman sinasabi ni Paul na wala po tayong harapin na opposition. This is not a denial na kung saan ay wala po tayong harapin na pagsubok or any opposition in our life. Bilang mga Christian, tandaan po natin, we will encounter trials. Bilang mga mananampalataya, may mga pagsubok, may mga struggle, may mga kaaway, either external, external means persecution, worldliness, or anything. Sa internal naman, yung kasalanan, o doubt na meron po tayo. Okay? Pero tandaan po natin, mga kapatid, that the power of the opposition is insignificant. Na ibig sabihin, paano ito kumpara ng kapangyarihan, ng kaaway po natin regarding o compare sa kapangyarihan o the greatness of the one who is for you and for me. Diba? Ano ang dapat po nating ikumpara sa gawa ng kaaway kontra sa meron pa ng sa Diyos kung saan siya lahat ang may kapangyarihan. Kaya wala pong makakapantay. The power of adversary is not much of God's power. Diba? Wala, kung titignan po natin, kung yung paniniwalaan po natin, hindi po pwede, mga kapatid. Walang panama ang gagawin ng kaaway. Diba? At marami pong example na ating mababasa sa Biblia how they triumph against the opposition kahit sino pa man sila. Basta mananampalataya ng Diyos, walang tumalo, di ba? At the end, panalo pa rin ang isang mananampalataya. Yan yung stand po natin bilang mananampalataya. Okay? Wala pong kapangyarihan ang opposition sa buhay po natin. Why? Because kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyo, hindi po pwedeng itward ng kaaway pong yan. No one can thwart God's will. Katulad po ni Job. Okay? Walang bagamat ganoon ang plano ng Diyos sa kanya, pero hindi nila napaligtad. Nangyari pa rin ang nangyari kung ano ang kalooban po ng Diyos. Why? Because our God is sovereign. And everything na nangyayari sa buhay po natin, kahit kaaway pa man yan, we cannot afford. Dahil ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Yung dapat po natin makita, mga kapatid. Kaya dapat mamuhay po tayo in the assurance of God's favor for you. Kaya anong masasabi natin sa mga bagay po nito? Anong masasabi po ninyo kung saan ang Diyos ay nasa atin at sino ang pwedeng sumalungat sa atin? Sana ang katotohanan po nito ay sa puso po natin na dapat po natin ipamuhay with boldness in our Christian life and even joy in our life. Diba?
Dapat makita sa atin na meron po tayong boldness sa buhay po. Higit sa lahat, meron pong kagalakan na meron po tayo. Knowing, no? Knowing that the Almighty God is with you, is with us. Di ba? Isang biyaya na meron po tayo na wala sa iba. Sana ang katotohanan pong ito ay siyang maghubong sa bawat galaw, bawat action na ginagawa po natin. Sana ito ang maghubog sa iyong panalangin. Sana ito ang maghubog sa lahat ng perspektibo mo sa buhay. Yung mga katotohanan po ito, ay dapat siya ang maghubog po sa atin. Na isipin po natin na tayo ay mayroong katagumpayan through Him. Okay? Na patuloy na ikaw ay minamahal ng Diyos. Okay? Dahil alam po natin, ang Diyos ay nasa tabi po natin. So, ano pa problema ng Kristiyano? Di ba? Kaya lang, hindi sinasabuhay kasi ito, kaya maraming Kristiyano na talunan. Okay? Maraming mga Kristiyano na bumabagsak because they cannot face anything na dumadaan sa kanilang mga buhay. Hindi sapat po yung mga kapatid na ikaw ay isang Kristiyano lang. Pwede mo nang laktawan ng mga bagay. Tandaan po natin, kasama po sa buhay po natin, na ikaw ay sa pamamagitan ng mga bagay ay siniship ka, minumulog ka ng ating ang purpose niya to become the image of Christ. Kaya kung wala ka nito, magtatampo ka sa Diyos, magtatampo ka sa mga kapatid, magtatampo ka sa simbahan. Okay? Kaya it's good for us na dapat mo natin tingnan. Tama ba talaga ang aking interpretasyon sa verse po nito? Or else, magbibigay po sa akin ng disappointment. Sino lagay po doon that walang pwedeng humarang sa iyo sa lahat ng mga bagay. Di ba? Kapag yun ang ating nasa isipan, ganun talaga ang nangyayari. Nagkakaroon po tayo ng disappointment bilang mga Kristiyano. So, how we apply this verse? Ano ba ang ibig sabihin ng verse na ito sa ating kapanahunan? Ito ba ay only a word na labas-pasok na lang sa panahon natin? Okay, para maintindihan po natin, tandaan po natin mga kapatid, this is about theological foundation in this verse. Ibig lang sabihin, talagang totoo at talagang makatotohanan. So, paano po natin i-apply sa ating mga buhay? Una, of course, in times of fear and anxiety, tandaan po natin, you can face any challenges. Okay? Personal man yan, spiritual man yan, relational man yan, ay pwede po natin kung meron po tayong comfort. Because knowing that God is for you. Di ba? Sino nang matatakot? Kahit sila David noon, alam niya na sa kanyang Diyos. Kaya kahit yung kalaban niya, makapangyarihan sa kanya, pero nakaya po niya. Di ba? Sino man, yung mga biblical example na nagkaroon ng katagumpayan, still, meron silang Diyos na pinapaniwalaan. So, sa atin din, applicable din po ito bilang mga Christian. Okay? So, ano ba? Okay? Tandaan po natin, biglang sabihin, yung tagumpay, victory is only secured, already secured in Christ. Okay? Meron tayong katagumpayan kay Kristo. Now, in times of suffering, tandaan po natin, suffering may come. Ngayon wala. Maybe tomorrow, or maybe next day, next Sunday, may suffering po tayo. Kasi parte ng buwan po natin yan. You cannot stop. Basta na lang dumarating, in what way. Hindi natin alam kung kailan. Pero it may come. Di ba? Darating at darating po yan.
Pero tandaan po natin, hindi niya pwedeng i-diminish ang pagmamahal po ng Diyos. Diba? Romans 8:32. Pag binasa po natin ang Romans chapter 8, makikita po natin how wonderful God is. Kung paano sinigurado niya ang kanyang mga mananampalataya. Sinecure niya talaga ang pabor para sa mga mananampalataya. Kaya pag wala ka pa kay Kristo, hindi pabor ang nasa iyo, kundi ang gamit ng Diyos. If you want favor ng Diyos, lumapit ka kay Kristo. Kasi naka-adjust lamang po ito sa mga mananampalataya kay Kristo. Lahat ng pabor ay sa iyo. Kaya in Romans 8:32, pababa, ay nagpapaalala po sa atin. No? Hindi nga niya in-spare ang kanyang anak eh. Hindi nga niya pinagkait ang kanyang anak na si Jesus eh. Diba? Hindi binigay. Hindi lamang si Kristo ang binigay, kundi lahat ng mga bagay. Binigay niya si Kristo, of course, certainly, kaya niyang ibigay din ang mga bagay din. Diba? Come to think of it, yung pinakamalaking bagay inibigay ng Kristo sa iyo, the earthly things. Diba niya kayang ibigay ko yun? Okay? Kaya huwag mo nang alalahanin, pag-aaral ng Sunday, ito ba sa simbahan? Huwag kang pumunta sa iba para lang maghanap ng mga kailangan mo. Ay, pangangailangan kong tawag sa presa. Come Sunday, at dito mo maranasan. At least, absent ka sa mga bagay na pangangailangan mo. At yung importante ay yung pangangailangan mo sa Diyos ay napunan. Okay? So, yun po yung katotohanan. Tandaan po natin, anything na ating dinaranas ngayon, yan lang ay temporary. Pero yung plano, yung purpose ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, yung patuloy na pagkalingan ng Diyos, ay yan po ay patuloy na kanyang pinaparanas sa iyo. Pangatlo, pag dumating yung tentasyon sa buhay, alam naman po natin, the more na ikaw ay nagpapakabanal, ay the more naman na dumarating sa iyo ang tentasyon. Di ba? Yan po ay naranasan po natin. Anything na gusto po natin mangyari sa buhay Kristiyano, sa ating pananampalataya, there is temptation and going on. Patuloy po yan. Kasi ayaw ng Diyos, ayaw ng kaaway na ikaw ay magpatuloy. Kasi gusto niya itong taong ito na sagad sa kaalaman ng salita ng Diyos, nagtuturo sa lahat ng bagay, nakikita sa pulpit, and then bumagsak siya, ay tuwan-tuwa po yun. At gagamitin pa niya example. Look this, gagawin niya po yun. Kaya when we are tempted to sin or doubt, alalahanin po natin na ang Diyos ay nasayo. Okay? Bakit mo alalahanin? Because siya ang bibigay sa iyo ng lakas eh. Balik sa basic. Alalahanin mo ang Diyos, siyang kadahilanan ng iyong kaligtasan. So, alalahanin mo ang Diyos because siya ang nagbibigay po sa atin ng lakas. Okay? Na ang banal na Espiritu na siyang nananaman sa iyo ay siya ang magbibigay din ng lakas para ma-overcome po natin. Okay? Tandaan po natin, there is no temptation when God's grace sustains. Walang malaking pitas siya. Kapag ang biyaya ng Diyos ay magsusustain na po sa iyo. Kaya mga kapatid, ito na dapat po natin tingnan. Maaring ikaw ay nandyan sa sukdulan ng mga bagay na kung saan ay hindi mo naalala na ang Diyos ay nasa iyo. Every moment na ito ay maalala po natin na ibigay po sa atin to shape our life. Mawuhubog. Lalong ahangarin. Kaya ang pagiging Kristiyano para lalong umuglan at lalo pang mag-ibig. Yan po yung naging problema.
ng mga ibang Kristiyano. Libog ka na kakampi nila ang Diyos. Kaya sometimes, dinidisregard nila ng mga bagay. Libog ka na meron pala silang kakampi na sa kanila pala ang Diyos. Kaya magkaminan yung mga Kristiyano tanan because libog ka. Nalimutan mo. Kaya again, ito ay paanyaya ni po. Kaya anong masasabi ninyo mga kapatid sa mga bagay kung ang Diyos ay nasa labi naman. Kami po Diyos ay nagpapasalamat muli sa aming narinig ng pamayan na salita mo, siyang aming sandigan, nagbigay po sa amin ng kaliwanagan, nagbigay po sa amin ng pangako, nagbigay po sa amin ng assurance bilang mga mananampalataya na hindi lamang ang iyong salita ang nasa amin, maging ang presensya mo ay nasa amin, patuloy na lumalakad, gumagawa sa buhay po ng bawat isa. And even Lord, the testimony of the Holy Spirit ay nasa amin na siya magbibigay din po sa amin ng kapangyarihan upang makapagtagumpayan ng mga lahat ng bagay. Kaya salamat po Diyos. Dahil dyan ay patuloy na nauhubog po kami lalo na po sa aming buhay ng pananampalataya para sa aming panalangin, sa aming testimonya, sa aming pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita. Lahat po yan ng Diyos ay yung kaloob bilang kasangkapan po ng biyaya. Kaya wala pong pwedeng Kristiyano na magsasabi na siya ay talunan sapagkat punong-puno po kami ng Diyos ng sustenance ng mga gagawin po sa inyo. At sana ay ito ay magang pandiwalaan po na kung saan ito po ay patuloy na inutukit at sinisigaw ni Paul sa amin bilang mga mananampalataya. Maraming salamat sa pagkakataon ng Diyos. Sana mamaya po namin ang mga kapatid na magbigay po sa amin patuloy na hindi lamang po maglingkod po sa mga kapatid, mapaglingkoran din po ang mga kapatid. Maraming salamat po Diyos sa kagalakan po nito. Kami dalangin sa pangalan ng Jesus.